Sige po, tayo po tayong lahat at magandang tanghali po sa bawat isa at maganda po na sabay-sabay po tayong sa pre-worship at pangunahan po tayo ni Pastora. Hallelujah. Magandang hapon po. Ngayon po ay Sunday. Ito po ay Lord's Day at magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Tawagin natin yung buong family natin. Maganda na sama-sama po tayo na magpupuri at sasamba sa ating Diyos. Buksan po natin sabay-sabay ang ating Biblia sa John chapter 1 verse 1 po hanggang 3. Gospel of John chapter 1 verse 1 hanggang 3. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy po dito, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Maganda lang po na kunin natin dito na sabi nga, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, nilikha po ang lahat ng bagay. Kasama po tayo dito na tayo mga nilikha ng Panginoon, binigyang buhay ng Panginoon, and bilang kanya mga nilikha, tayo po'y dapat na mag-ukol sa Kanya ng papuri po at pagsamba. Magsabi nga ng Lord, di ba, na lahat ng anak niya, lahat ng tao ay magpupuri po sa Kanya. Maganda lang po na itong araw na ito, na italaga ito, huwag natin, ibig sabihin, palampasin yung oras na hindi natin nagawa po na mapuri at masamba ang ating Panginoon. Bagkus gawin natin buong lakas, buong kaisipan, buong puso na mapuri natin siya at masamba po natin siya. Bago po yun, tayo po'y magsimula po sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa araw pong ito. Maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat isa, sa pag-ibig mo na kailanman ay hindi nagmamaliw, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat, O God, sa kahangahangang bagay na naranasan namin from you. Maraming salamat sapagkat kami nilikha mo, Panginoon Diyos, O God. Mag-uukol sa iyo ng papuri at pagsamba, Lord God. Kami na binigyan mo ng buhay, Panginoon Diyos, O God. Kami na binilang mo, Lord God, ng mga anak mo, Panginoon Diyos. Kami na kung saan pinaalam mo, Lord God, ang iyong kalooban, O Diyos. Lord, hangad namin, O God, nais namin, Panginoon Diyos, na maparangalan ka, Lord God, sa pamamagitan ng papuri, sa pamamagitan ng pagsamba, Panginoon. Malugod namin inaaniyahan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Lord God. Hindi ka nalilimitahan ng anumang bagay, Panginoon, but hangad mo, Lord God, Lord, na humilos, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu, ang aming dakilang guro, Lord God, nananahan sa aming mga puso, ang siyang magtuturo sa amin na sambahin ka, Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa, masumpungan mo ang bawat isa sa amin, maging sa mga kanya-kanyang tahanan, Lord God, mga tunay na sumasamba sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Hangad naming makaparinig sa iyo, hangad naming maranasan ang pagkilos mo. Let your anointing flow to us and through us, Panginoon Diyos. Maging aware, Lord God, ang bawat isa sa presensya mo, Panginoon, O God. Maging aware, Panginoon, sa pakikinig sa iyo. Have your way in our midst, Panginoon. Let your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. At tanging ang pangalan mo ang siyang maluluwalhati. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon at tayo po'y umawit sa Kanya. Hallelujah. And the world will know that truly
And the world will know that you live, and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the God that we serve, and you deserve all the praises, all honor, and adoration. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen, amen, amen. So, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord. And I believe, may maganda na sa totoo lang, merong gagawin ng Panginoon sa oras na to. Amen po ba? Amen. Today is our communion, so mamaya po magkakaroon tayo ng communion at let's prepare all the emblems, no? Lalo na yung sa bread at saka sa grapes po na nating inihahanda. So, magandang tanghali o hapon muli sa inyo at tayo po yung mapagpala ng Panginoon. Amen po ba? At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil muli kong na-meet yung aking mga long time classmates before doon kami sa elementary, sa Dominican, sa UST, even sa college at nag-zoom or video meeting ata kami kahapon at Google meeting. So nakakatuwa at meron pong ginawa ang Panginoon at talagang nagkabalitaan at medyo hindi kami kompleto, siguro mga 10 lang ata kami noon. So anyway, ang importante ron ay nare-reach natin yung mga tao na yon at na-share natin sila ng gospel. So, nakakatuwa dahil meron doon talagang gusto niyang mapanood yung binablog natin at gusto niya makipagrelasyon sa Diyos. Amen? So sabi ko nga, church, maliliit na mensahe at maging ang mga social media na to, gamitin natin for the glory of God, just to reach these people. And I believe may tinutusok ang Lord sa kanilang puso. Amen ba? At tandaan natin, itong FB Live natin ay talagang gusto ng Diyos na gamitin to for His glory, lalo na to reach these lost souls and even to disciples His people. So marami pong kaparaanan kung paano gagawin dito sa social media nito at ang ginagawa po natin dito is sharing the gospel at discipleship, tinatawag na the Great Commission. So palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Na talagang gusto ng Panginoon na tayo ay mapagpala sa ganitong gawain. So, katulad nga ng sinabi ko last week, o last Sunday, na talagang, by the way, bago po pala ako pumunta ron, so kung gusto po natin na tayo ay magpadala ng ating mga donations, ating tithes and offering, puntahan lang po natin itong bank accounts na to for us to deposit your giving is through our sa video savings account. Nandiyan po yan, nakapost po yan, pwede nyo nang i-click, shot dyan para ipunta kayo sa maaring through online at doon nyo gawin yung payslip or whatever. At yan po yung number natin. At may mga nagpapadala po niyan. So weekly, yung iba po weekly kasi gusto nila na talagang hindi sila maipunan. So pinadadala nila to. At magaganda na meron po talagang even sa ibang mga taga-ibang lugar, nagpapadala po sila ng talagang galing po sa kanilang puso. Maraming po salamat at bahala na po ang Panginoon sa inyo kung paano
ang Lord ang siya magbibigay ng reward na yan. So, praise God for that. At inulit ko, katulad po na sinabi ko last Sunday, na talagang we have to face this pandemic. In what sense? No? Sa kaisipan ng Diyos, sa kamay, sa mukha at sa kamay ng Panginoon natin ito haharapin. No? Hindi natin ito kayang harapin on our own kasi wala tayong kapangyarihan o wala tayong parang kaisipan paano ito kakaharapin. Ano? Hindi man natin kayang labanan ito na suntukan. Sorry for the word. Pero ang puntos is, sabi nga ang laban ay sa Panginoon. This is spiritual battle. No? Ang Diyos na ang magbibigay sa atin ng kung paano mapagtagumpayan ang buhay natin during this pandemic. At saka, remember this is worldwide. Hindi po ito pandemic na or sinasabi epidemic, no, sa isang area lang o sa Pilipinas lang o sa US lang. Hindi po, kundi worldwide. At although may nakita ko kaninang graph, no, talagang pababa po siya ngayon. So napakaganda, no? Pero ang tinitingnan pa lamang doon is yung COVID-19 na yung last na COVID na actually sabi nga ng isang friend ko doon na COVID din siya. Marami daw pong klase ng COVID niya. No? So, iba't iba po talaga. Iba raw yung US COVID, iba yung UK COVID, iba po yung South Africa COVID. So, hindi natin malaman kung anong dami nito no? Pero ang importante dito, alam natin na mayroong gagawin ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Panginoon. Amen? Tandaan natin ang mga kalakaran ng mundong ito at mga predictions ng government natin ay ito po yung nagpapahiwatig na yung ekonomiya natin ay maaring talagang naapektuhan. No? Maaring itong pandemic nito ay mapinsala talagang tatamaan ang ating ekonomiya. Kaya mahirap gawin ang mga bagay-bagay during this pandemic kasi hindi tayo makakilos, naka-confine tayo. No? Pero tandaan natin, there is nothing new under the sun. Tandaan natin. Wala pong bago. No? History repeats itself. Kung ang Spanish flu ay nangyari before, World War I, World War II, katulad po na sinabi ko sa inyo, talagang ganon. No? Sabi ko nga sa inyo before, kung pumasok itong pandemic nito, paano kung humaba ito, nasabi ko na sa inyo before, at marami po nag-prophesy pertaining to this na nung March pa lang, inulit ko lang po yung mga dati for the recap kasi marami pong tayo ngayon ng mga viewers na bago. So, ang nangyayari po ay talagang may mga nag-prophesy pa before nung pumasok ang December 2019 at nag-full blown lang ito nung March 2020 dito sa March 2020 dito sa bansa natin at then sabi ko nga before na paano kung humaba na prolong itong pandemic nito at ang isa pa doon ay may mga nagsabi nag-prophesy na March 17 o March 21 ay hindi ko na matandaan. Yan ay pag umulan ng malakas, i-wipe out na yung pandemic, ang virus nito. Sad to say, hindi naman po nangyari. Pero may nagsabi by April or during the mahal na araw, sabi nga nila na sa atin naman yung Passover ay pag dumating yun, i-wipe out din yan at di rin po nangyari. So, ang point ko lang doon, hindi para tulig sa inyo yung mga yon, kundi makita natin na talagang meron gagawin ng Diyos. Amen po ba? Meron siya pinapakita at actually nga, hindi lamang po COVID-19, so pumasok pa yung COVID variant, UK variant na talagang, ewan ko, B117 ba tawag nila? Nakalimutan ko. Number, pag minimemorize ko, minsan nawawala sa isipan ko. No? So sabi ko nga, paano kung pahabain pa ng Lord ito ng 2 to 3 years? No? So hindi nating alam. No? Maganda, bumababa yung graph ngayon. No? Kasi umangat siya, tapos tumaas. No? Ang sabi sa Europe, ito raw ay naging second wave. No? So ngayon, pababa naman siya ngayon. So, praise God for that. At maganda na talagang wala nang mahawa dito. Amen po ba? No? Kasi kung ako lang tatanungin nyo, talagang gusto ko, kahapon patapos to o nung March pa Pero wala tayong magagawa sa aking napapansin at sa impressions ng Lord sa akin during my devotion, during pakipagniig sa Kanya, talaga pong lalala.
no? At doon nga pinakita pa sa akin ng Lord, nung time na ang namamatay noon ay nasa 50,000 pa lang, 100,000 pa lang. At pinakita at sinabi ko na sa inyo, millions po ang mamatay. Ngayon, nasa 2.2 million na po. Worldwide, buong mundo po, 2.2 million na namamatay. So, hindi po natin gusto yun. Kahit na tanungin nyo, atiin man ng puso ko, hindi ko gusto talaga yun. At gusto natin masaya tayong lahat. Pero, yun po yung totoong mangyayari. No? At, who knows, 2 to 3 years, mas lalo pa siyang, pero, ang ganda nito, meron pong hinahanda ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, hindi po tayo mananatili dito. Ang gusto lang ng Panginoon, tayong lahat ay dapat na makita natin yung, ano ba, dapat natayo natin bilang isang Kristiyano. So, hindi po tayo dapat lumayo, especially today, no? Ngayon na, ngayong kahapon, tama na yun. Tapos na yun. So, ngayon na, ano naman dapat nating pagtuunan ng pansin? Pagtuunan natin ng pansin, yung makipag-liig tayo sa Lord, devotion natin, no? Putahan natin ng Panginoon. It's about time. Kalimutan na natin si TikTok. Kalimutan na natin sila ML dyan, no? Huwag na natin silang pansinin, no? Kasi, sabi nga ng Lord, my people are destroyed because of lack of knowledge. Hosea 4:6, no? So, kapag ang mga anak ng Diyos during that pandemic or during this pandemic ay ganun pa rin ang ating attitude, ganun pa rin tayo, very lax and complacent sa lahat ng bagay na to, ano mangyari sa atin? Amen po ba? Parang medyo may konting palo pero hindi man nasaktan o hindi man lang naininda, okay lang din. It's the same, ganun pa din. So, ano na mangyari sa atin? Hello? Church, nagsisimula pa lang ang pag-akyat ng pandemic. Tandaan natin, nasa first year tayo. Pero mong tanongin, Pastor, hanggang kailan ba to? Sabi ko nga, maaring 2 to 3 years. No? Ang mga economist, I don't know, ang scientist, maaring sabihin nila 2 to 3 years din. Pero ako sa akin, hindi ko po narinig sa, although may narinig ako sa kanila, pero hindi yan naging basis ko. Naging base ko yung inimpress ng Panginoon. Kaya inulit ko, mag-focus po tayo sa iniisip ng Panginoon, sa gagawin niya pertaining to this. Nakikinig po ba tayong lahat? Amen. Amen? So, church, nulit ko, educated tayo rito, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon ay sumabay tayo sa buhay nito. Huwag nating payagan na tayo matalo, huwag tayong payagan na tayo ma-depress at magkitil na tayo ng buhay natin. Sorry for that word, pero ang gusto ng Panginoon ay kung ano ang nasa isip niya, gawin natin. Katulad na sinabi ko sa inyo before, pertaining po si Elijah, no? 3.5 years hindi po ulan, famine, at nakita natin na sumunod lang sila sa instructions ng Panginoon. Hindi sila nag-alboroto, hindi sila nagtanong sa Panginoon, paano ba't ganyan? Kala ko ba mabuti kang Diyos? Tandaan niyo, church, pag hindi dumaan ang mga ganitong klase ng pangyayari o pandemic o whatever, wars and rumors of wars, hindi po darating yung talagang gusto ng Diyos na mangyari. Baka hindi dumating ang rapture, hindi dumating ang may prerequisite, ika nga. Naintindihan po ba natin? Prerequisite, no? Dapat bago ka pumunta sa second level, daanan mo muna ang first level, second level, third level. Naintindihan po ba natin? Yan po yung proseso o procedures ng Lord na para maintindihan natin. So we're educated to this. Hindi po tayo para bang surprise? Ano ba, Lord? Parang ganun na sabihin natin sa Panginoon. I'm sorry. Hindi po tayo surprise dito. Amen po ba? Para bang sinasabi ni Moses na during the Passover, nangyayari na ang gusto ng Diyos. Natutupad na ang mga sinasabi ng Panginoon. Alam ba natin ang balita ngayon? No? Actually, yung sinabi ko last Sunday, pero mas mataas ang balita noon last week pertaining sa ating economy. So, pumasok po ang ekonomiya ng last quarter of 2020 na naging negative 9.5% ang GDP natin. So, it means bumagsak at yan ay pumarehas po yan sa World War II. Hindi po ako economist, pero sumusunod lang po ako, tinitingnan ko, pero hindi po yan nako-concentrate natin. No? Gusto ko lang mapakita sa inyo. Kahit kayo, magbasa kayo ng dyaryo, manood kayo ng TV or what, at yan din po yung sinasabi sa atin. Pero namasid ko po yan, nakita ko po ng gusto kung paano yan. Yung downfall po nung last year ay talagang mabigat. At nulit ko, kung yung time na yun ay bumigat, yung time na yun,
ganun na po yun. Mas lalo pong bibigat. Bakit kamo? Wala po tayong ang tourism natin ay bagsak. Ang OFW natin bagsak. Marami po nawawalan ng trabaho. Di po ako negative. Nulit ko po sa inyo. Maaari, tapos na po ito lahat. Kaya lang, pinapakita lang po sa atin ang katotohanan kung ano nangyari sa atin. Ang importante, makita natin may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? At tandaan natin, ulit ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Anong gagawin niya? Anong gagawin ng Diyos during the pandemic? Ha? Anong gagawin ng Diyos during the pandemic? Pagpalain ka. Pagpalain tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Para makita mo kung gaano siya kabuti in spite of the pandemic. Ganun kabuti ang Diyos. Siya may likha ng lahat. Ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Tandaan mo po yan. Ang lahat na nilikha ng Diyos since day one. No? God created the heavens and the earth. Let there be light, etc. Ang sabi ng Lord, it is good. Lahat po ay mabuti. Wala pong ginawa ang Diyos na hindi maganda. Ang gumawa lang po ng hindi maganda ay yung kasalanan. Yan po yung kasalanan ang sumira sa lahat ng ito. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, pwedeng sabihin, pwedeng mong tanungin, bakit inalaw pa niya itong pandemic? Kung gusto niya akong pagpalain, dapat pala, wag niya nang ialaw ang pandemic at pagpalain na lang ako para hindi ako mangamba sa buhay ko. Tandaan mo kapatid, ba't hindi ganun nangyari? Kasi hindi ka lalago. Tandaan nyo, dumadaan ng problems, dumadaan ng pandemic, dumadaan ng mga uri ng ganitong klase ng hindi maganda sa buhay para tayo po ay lumago. Para ano? Lumago. Tandaan po natin yan. Wala pong tao na hindi na problema. Wala pong tao na hindi naghirap. Wala pong tao na pag nag-aaral siya ay parang lahat ay nilagay na lang sa kanya sa utak niya. Ba't mag-aaral pa siya kung lahat pala ay nasa utak niya na? Hello? Naintindihan ba natin? Pero ba tao rito sa mundo na pag di ka nagtrabaho, kumakain ka? Hello? Yes, papakainin ka ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan mong pagtrabahuan. Dahil si Eva at Adan, si Adan lang, sinabi niya, he cursed the land. Dahil sa kasalanan nangyari niyan, he cursed the land, at ikaw, Adan, magtatanim ka. Magpapagod ka. Na time nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, nandun sila sa Garden of Eden, lahat ay makakain nila. Pag sinabi niya sa lobster, lobster, tumalong ka. Shh, habang tumalong, maluto ka. Shh, kinakain na, luluto na kagad. Sabi na Lord, pangalanan niya lahat eh. May power siya, no? Ang Diyos ay nasa kanya, kasama niya ang Panginoon. Inutos ng Panginoon. Ito instructions, lahat nandyan, kainin nyo. Huwag lang yung isa nandoon. Lahat siya nakakain nila. Amen? Pag sinabing talakitok, ihaw mo yan. Ihaw ngayon yan, kakainin niya. Kagabi, di ba? Ihaw na. Hello? Mga ganun tipo lang. Hello? So, napakaganda ng buhay na ganon. Pero, hindi yan mang-iiral. Yung sinasabi natin, dapat, para hindi ako mangamba, huwag na lang i-allow ng Lord ang pandemic. Tell you, hindi ka lalago. Kung tatakbo lang tayo sa iniisip natin, no? Ulitin ko, kung tatakbo lang tayo sa iniisip natin, hindi tayo lalago. Lalago tayo sa iniisip ng Diyos at sa kaparaanan ng Diyos lamang. Naintindihan po ba natin? Amen. Hello? Kung sa sariling isip natin, wala mangyari sa atin. Hindi tayo madisiplina, hindi tayo maayos. But because of God's wisdom, because of God's mind, hello, lalago tayo sa kaparaanan niya, sa instructions niya. Amen po ba? Amen. Hindi sa pamamagitan natin. Hello? Nonod yung kaibigan ko, Bong Solomon, nonod ka. Kahapon, kusap tayo. Kang-aalis na nga, manood ka lang ha. Alam ko, doon ka sa grupo mo, biro lang. Masyadong selfish yan. Dapat tingnan mo natin ang plano ng Diyos, hindi yung gusto lang natin. Tandaan po natin. Pag may kaguluhan, sasabihin natin, iniwan na tayo ng Diyos. Di mo alam, darating at darating ang mga ito. Prophesied na yan eh. Wars, rumors of wars, pestilence, famine. Dapat alam natin ang sinasabi ng Bible. Amen po ba? Amen.
Para hindi tayo surprise. Para, nangyayari na, sinasabi ng Diyos. Ganun lang. Lord, maraming po salamat. Katotohanan na nasusulat. Lahat naman po na nangyayari sa buhay natin ay galing po sa salita ng Diyos. Hindi tayo puro positive sa buhay na para bang, actually wala namang positive sa Bible. Amen po ba? Believe and you will see the glory of God. There's negative, but there's no positive. Sabi niya, believe, maniwala ka sa sinabi ko, and you will see the glory of God. Faith yan eh. Amen po ba? Ngayon, it's about time na tayong lahat ay lumapit, mag-focus sa sasabihin ng Panginoon. Church, nulit ko, seryoso po ako dito. Sa aking pakikinig sa Lord, nag-start po ang birth pains nung last year. Naintindihan po ba natin? Ngayon, hindi pa lumalabas ang dapat maramdaman ng buong mundo. Titindi po yan. Naintindihan po ba natin? Una nga na, ako confess, nakikita ko, kung meron sakit, nagamatay ang mga tao. Actually, 2.2 million na po. Pero susunod is gutom. Naintindihan po ba natin? If there's a pandemic, if there's a famine, I tell you, samot-sama, o anong word yan? Iba't ibang uri po ang mangyayari. Maraming walang trabaho, negosyo, nagbabagsakan. Ayaw po nating mangyari yan. Ulit ko po sa inyo, hindi po ako negative. Pero pinapakita ko lang po sa inyo ang mangyayari po sa mga susunod. At hindi po tayo dapat matakot. Amen? Bakit hindi tayo matakot? Bakit hindi tayo dapat matakot? Dahil kasama natin ang ating pamilya? I hope. Dahil ba masaya tayo kaya hindi tayo dapat matakot? Dahil ba magaling ako mag-TikTok? Ba't naman TikTok, Pastor? Dahil secured ako, marami akong pera sa bangko. Secured ako dahil marami akong best friend. Bakit? Ba't di tayo dapat matakot? Because of the Lord. Hello? Sabihin ko sa iyo, kapatid, ayaw ng Diyos na para tayong tupang ligaw. Ayaw ng Diyos na para tayong tao na hindi natin alam ang mangyayari. Pinapaalam po ito ng Panginoon sa atin. Matagal ko na po sinasabi sa inyo, alamin natin ang iniisip ng Diyos. Gusto ko sana i-preach to sa buong mundo. Sabihin nila, alam naman nila yan. Ay, alam na nila, okay, wala akong problema ron. Gusto ko lang i-preach. At kung bibigyan ng pagkakataon, i-preach to sa buong mundo. Bigyan mo ako ng mic, i-address natin sa buong mundo. Kahit ang English ko napakaganda, sasabihin ko yan sa inyo. Mahahamunin niyo ako ng ganon, magsalta ako sa buong mundo. Okay lang ako. Kapal nito, wala pong pride dyan. Wala po. That is the Lord. Glory to the Lord. That's the boldness of the Lord. I will speak to the world. No? Para lang sabihin na, alamin natin ang iniisip ng Diyos, hindi yung iniisip natin. It's about time for us to humble ourselves before God. Masyado tayong magaling mag-isip. Kailangan tingnan natin ang isip ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang gusto ng Panginoon. Masyado tayong, alam nyo, mamaya, open ko sa inyo, clay and potter. We're the clay and He is our potter. Clay lang po tayo. Ang clay, wala pong buhay yan. Ang potter. Siya yung Diyos, may buhay siya. Kung inuhulma ka sa ganyang hulma, wala ka pong magagawa kahit na sino pa po tayo sa mundong ito. Naintindihan po ba natin? Sabihin ko sa'yo, mamaya didiin ko yan, makikita ninyo. Kaya lagot kayo, makikita. Hindi, biro lang. No? Tignan natin ginawa ng Lord kay Isaac during famine. Basahin natin. In Genesis 26 verse 1 to 6, tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. During time of Abraham, may tagutom, at naulit ito sa time of Isaac. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech, na hari ng mga Filisteo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, doon ka tumira sa lupaing ituturo ko sa'yo. So, tignan mo, may famine. Ano ang ginawa ng, gusto ni Isaac na pumunta roon sa Egypt.
tutularan niya ang kanyang ama si Abraham. Pero, dumating ang Panginoon, sinabi sa kanya, huwag kang pupunta sa ito. Kaya yung sabi ko, alamin natin ang iniisip ng Diyos. Naintindihan natin? Pastor, nagagalit ka? Hindi po, malapit na, hindi, biro lang. So, gusto ng Panginoon, ipaalam sa atin. Naintindihan ba natin? Huwag kang pupunta sa ito. Pero kay Isaac, hindi pupunta ako kasi nandoon ng world trade, nandoon ng parang US, Hong Kong, ano pa mga nandoon? South Korea, lahat na, Japan. Parang gano'n na yung Egypt yun eh. Pero sabi niyo, huwag kang umalis dyan. May famine dyan. Yes, Lord. May famine dyan. Tama? Taggutom dyan, tagtuyot. Kasi alam mo kung bakit ayaw ng Lord umalis siya doon? Gusto ng Lord i-display ang glory niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Hindi naman siya, ang Diyos hindi naman siya yung parang, pahihirapan din kita na, akala mo. Kasi ang tigas ulo mo maalboroto ka, kaya diyan ka rin. Magugutom ka na sa famine na yan. Hindi. God wants to display His glory. Yun lamang po ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na siya masunod. To display the glory of God. Tandaan po natin yan. Ang sabi sa verse 3, dito ka muna, ako'y sasayo at pagpapalain kita. Bibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ng iyong lahi, at lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko, tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan. Take note, ang through God's people, yes, magitan ng Diyos, at ginaan niya sa kanyang bayang, Israel, at ang buong bansa. Ang sabi doon, at hilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig, na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan. You see? Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon dahil may sasabihin sa iyo, at pagpapalain ka niya, at ang buong sambayanan mo pagpapalain, at ang buong angkan mo, at ang buong kung nasan kang bansa na yan, pagpapalain niya yan through you. That is His promise. Sino naniniwala doon? Amen po ba? Paniwalaan natin ang pagkilos ng Diyos. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon na tumira si Isaac sa Gerar. Kitang-kita natin ang pagkilos ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Sumunod si Isaac. Tingnan natin, tumalon tayo, no? Kasi sa verse 7 na yan, papuntang verse 11, it is more on Abimelech, basahin nyo na lang para makita natin kung ano nangyari. Pero gusto kong tingnan nyo sa verse 12, si Isaac ay nagsaka ng taong iyon. May famine, di ba? Pero nagsaka siya. Tama? Nagsaka means, hindi yung nagsaka, yung kumaring atsara. Hindi kumain ng atsara. Nagsaka siya ng taong iyon at makasandaang bayo ang kanyang inani. Nagsaka, nagtanim, umani. Hello? Tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Pinagpala siya ni Yahweh. Bakit? Kasi sumunod siya. Kasi nalaman niya ang iniisip ng Diyos. Naintindihan ba natin? Amen. Hindi siya natataranta. Hindi siya parang, Lord, paano nangyari ito? Hindi. Sumunod lang siya. Hello? It is the same with us. Basahin natin ang Biblia. Ano sinasabi siya ng Diyos during the pandemic? Hindi. Wala tayong alam tungkol sa Diyos. Bakit? Naka-TikTok. Ano daw? Naka-TikTok. Doon tayo Diba? Sensya na kayo. Wala akong pantukso Panokso. Yun lang ang naiisip ko. Magsabi pa kayo na iba para may panokso ako. Korean Korean K-pop. K-pop rising pop. Hindi ko na maintindihan niya. Halo-halo na yun sa utak ko. So anyway, si Isaac at nagsaka ng taong yun at makasandaang iba yung kanyang inani, pinagpala siya ni Yahweh. At patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Ano pa siya yumaman during pandemic. Ay. Hindi ko sinasabi na masaya tayo pag yumaman tayo, masaya tayo. Pero ang point dito, saan nagsimula ang yaman ni Isaac? Sa Diyos. Instructions from the Lord. Sumunod siya. Nalaman niya iniisip ng Diyos.
During the pandemic, yes, may pandemic. So, anong gagawin natin? Sunod tayo sa pandemic? Ay, may pandemic, sama tayo doon. May mga pandesal doon. Merong pandilimon dahil pandemic yan eh. Ganun ba yun? Hindi eh. Dito tayo. Lord, ano ang gagawin mo during the pandemic? During famine? During kahirapan? Tagal ko na sinabi, alamin natin, iniisip ng Diyos. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin alam ang iniisip ng Diyos. Gusto nyo magagalit ako? Hindi, biro lang. Hindi na magagalit. So, ang gusto ng Panginoon, alamin natin. No? It's about time. Yes, sige, kalimutan na natin yung nakaraan. Huwag na natin isipin yung mga nakaraan. Isipin natin ngayon. Ngayon, Lord, ano ang dapat kong gawin? Huwag ka na mag-realize sa sarili mo. Lahat tayo palpak. Huwag mo sundin yung kapwa mo kung ginagawa niya, TikTok siya. Huwag mo siya sundin. Sumunod ka rin saan, Pastor? Baka siya nag-ML. Hindi, huwag mo rin sundin yun. Nag-ML na yun. Baka nanonood ng Korean telenovela, drama, etc. K-pop po. Huwag mo sundin. Sabi ko siya, huwag mo sundin yung mga yon. Maglalaro na lang ako ng iba, Pastor. Baka sakaling iba na, baka itong gusto ng Diyos. Naku. Mas lalo ka mapapahamak niyan. Ang dami mong alternatives. Hello? Parang para sa gamot, ang dami mong alternative. Naintindihan ba natin? Ulitin ko sa verse 13, at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, anupat siya yumaman. Nainggit, ano raw? Nainggit sa kanya mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Nainggit na. Nandun siya kasi yung time niya sa Israel, nandun yung mga Filisteo, nandun yung mga dapat iwa-wipe out nila, papatayin nila lahat dapat yun. No? Pagdating ng time ni Moses, no? Papatayin lahat yan. Pero this is the time of Isaac, wala pa si Moses niyan. No? Di pa siya pinanganganak ng time na yan. So yung time niya, kasama yung mga Filisteo nandiyan dyan. Nainggit yun. Gusto nilang wasakin itong si Isaac. So tingnan natin sa verse 15. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nabubuhay pa. Nagawa ng balong, nung time ni Abraham, naggawa ng balon ang mga tao ni Abraham. Mamaya makikita natin yung miracle ng Lord dito. Sino naghihintay para panoorin to? Yes, panoorin at marin ito. Wala naghihintay. Sino hintay nyo? Hintay ko, Pastor, para matapos na, para makapaglaro na ako sa computer. Ay. So anyway, sinabi na Abimelech, umalis ka na, Isaac. Tapos sabi na Abimelech, King Abimelech, umalis ka na, Isaac. Ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin. O, si Abimelech ang hari noong time na yon. Nandiyan yung mga Filisteo. Ulitin ko, umalis ka na, Isaac. Ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin. Kaya umalis si Isaac at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. At Israel pa rin yun. Nainggit sila. Tinabunan nila ang mga balon. Alam mo, ganito kasi, kapag yumayaman ka, no? Yes, nasa paligid ang inggit. For sure, ganun yan talaga ang buhay, no? Pag yumayaman ka na, mga nasa kapaligiran, may inggit yan. Bakit siya? Ba't siya yumayaman samantalang famine ngayon? Tagutom. Ba't siya yumayaman? Ba't kami hindi? Kasi alam niya ang iniisip ng Diyos. Sumunod siya sa Panginoon. Hindi siya nagtitik. Tok-tok. Batok. Hello. Verse 15. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Tinabunan nila. Sa galit, sa inggit nila. Lahat ng wells, no, na ginawa ni Abraham para may tubig sila, tinabunan lahat yun ng mga kalaban. Sinabi Abimelech, umalis ka na sa yan na nga yun. Sinabi, umalis ka na, Isaac, ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin. Kaya umalis siya at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. Ipinahukay niya uli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. Sino nagpahukay? Si Isaac. Pinahukay niya. At ang mga balong ito'y tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan. Inulit ko
ang lahat po ng balon na yon, may balon na doon. Kaya lang tinabunan niya ng mga lupa, mga patay na hayop, etc. Madumi na yan, hindi na magagamit. Lahat po yun ay pinabuksan. Isa-isa po, hindi po sabay-sabay, isa-isa. So nag-move ang Lord kay Isaac. Ginawa niyang masipag si Isaac. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. During the pandemic, tandaan natin, if you listen only to the Lord, makikinig ka lang sa Panginoon. Hahanapin mo ang mukha ng Diyos, hahanapin mo ang kamay ng Diyos at magitan ng kanyang salita. Makikinig ka sa Kanya early in the morning. Sasabihin ko sa iyo, sasabihin ng Lord ang plano niya. There's an instruction. God can move. Kaya ng Lord na kumilos sa puso mo. Hello? Alam ba lahat ni Isaac ang gagawin niya at the time? Hindi po. Kung kakalkalin mo yan, nasa Biblia yan, na ang Diyos ay kumilos po sa buhay ni Isaac. Kasi sabi niya, pagpapalain kita, sumunod ka lang. All the instructions, I believe, ibinigay ng Lord sa kanya. Remember, we are the clay and He is the potter. Ito pong prinsipyo ng Diyos na to. No? Yung clay and potter na yan, since the world began, yan na po yung sistema ng Diyos. Hanggang sa matatapos po tayo. Ang mundong ito, kung ito ang mundo, this is the clay, itong mundo, ginawa niya ang mundo. Nakikinig po ba tayo? At yan ay nasa design ng Diyos. Diyos po siya, makapangyarihan. Hindi po yan, huwag po natin itutulad siya sa mga tao na ang tao ay limited. Hindi na alam po anong gagawin. Siya ay nag-design ito. Kung gusto ng Diyos na dinesign niya, wasakin ito. Gusto niya yan eh. Hindi magagawa ba ang tao? Pakikuha nga. Hindi ako, pag pumunta ako, mawawala ako. So, pasensya na. O yung wire ko, yung wire. Yes. So, ano ang gagawin? Sorry. Thank you. So, ano gagawin? Siya yung may hawak nga. Walang iniwan sa, ikaw ay gumawa nitong magandang tawag dito, design na to. So, ikaw gumawa. Gusto mong wasakin to, gusto mong sirain, gusto mong baguhin, gusto mong parang star. Di ba? Nasa sa'yo yan. Sa'yo to eh. Sino nakakintindi? Kaya mong gawin ang lahat. Kaya mong sunugin to. Gusto ko sunugin to, ayoko na. Bakit? Sa'yo to eh. Dahil ka na, pastor? Hindi pa po. So, ganun din po ang Diyos. Sabi mo, ibabiolate ng Lord ang kanyang kagustuhan. Hindi. Naintindihan po ba natin? We are the clay, and He is the potter. Tignan natin sa Isaiah 64:8. Gayunman, O Yahweh, aming nalalaman, ikaw aming Ama. Kami parang luwad, at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, O Yahweh, at wala nang iba. Tingnan natin sa New King James Version, English, no? But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. And you our potter. And all we are the work of your hand. Gawa tayo ng Diyos. Para sabihin natin, hindi ako nakachamba, hindi tayo nakakachamba sa salita ng Diyos, baka sakaling sabihin natin, may mga supporting verse pa ba dyan? Pastor, naku, napakadami po. In Psalms 100 verse 3, O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Kanya tayo, pag-aari niya tayo. Sa verse 3 sa English, know that the Lord is good. He is God. It is He who has made us and not we ourselves. Ginawa tayo ng Diyos, hindi tayo sa sarili lamang natin. Amen? Even yung kagustuhan natin. Kung gusto ng Lord na mangibabaw ang ating kagustuhan, I tell you, wala tayong magagawa. Doc Maylin, makikinig ka. God bless ha. Stay ka lang. Maraming pagpapala. Marami tayong madidig na pagpapala dito. Nakikinig sa akin. Classmate ko din yan. So anyway, gusto ng Panginoon na ipakita sa atin kung ano talaga. We are the clay. Alam niyo yung clay? At siya po ang naguhubog nito. He is our potter. Kung saan niya gustong, i-disenyo ka. Gusto niya i-disenyo, katulad ni Doc Maylin, gusto niya i-disenyo, siya ay doktor. Yan yung magandang ginawa sa kanya ng Diyos. Isang kaibigan ko, si Bong Solomon, gusto ng Diyos na siya ay gawing dalawang eskwelahan diyan sa bandang North. Nagtayo siya ng dalawang eskwelahan na malalaki. Yan ang gusto ng Diyos. Naintindihan po ba natin? In Isaiah 45 verse 9,
Ang palayok ba ay makakapagreklamo? Hello? Meron bang clay na magrereklamo? Ang palayok ba ay makapagrereklamo sa gumawa sa kanya? May tatanong ba ng luwad sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Oh, really? Di ba sanay ang Diyos? Magkakamali ba ang Diyos kung ang gagawin niya ay tayo dalhin doon sa ganitong lugar, tayo gawing ganito? Nagkamali kaya ang Diyos? Never. Perfect po ang Diyos. Hindi po siya magkakamali. Kung sasabihin mo, Pastor, nagkamali siya kasi bla 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 bla. Saan nakalagay? Amen po ba? At kung sasabihin mo, nasa Old Testament lang siya, pwede po bang basahin natin sa New Testament, Romans 9:20-21? Ngunit ikaw na tao lang. Sino sinasabi dito? Tayong tao. Ngunit ikaw na tao lang. Sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ng magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mamurahin mula sa isang limpak ng luwad? Hello? Gusto niyang gawin, isa pang marangal o maringal na gamit. At kung ikaw naman, yung isang tao naman ay ginawa niyang hindi maringal, may question ba tayo? Ay mas mabigat kung sasabihin ko sa inyo sinabi ng Lord, sino ba ang gumawa ng mata? Sinong gumawa ng tenga? Sinong gumawa ng bibig? Di ba ang Diyos? Kung pinanganak ang bulag, kasalanan ba nito? Sino ba may kasalanan niya? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ginawa yan ng Diyos for His glory. Basahin natin. Amen po ba? Kung tayo lagi mag-isip, God is unfair. Never, and it will never be. Kahit anong isip mo, mag-isip ka, unfair ang Diyos, sa iyo lang yon. Ikaw lang ang magsasuffer dyan. But all we have to do is to be educated with this. Dapat ma-educate tayo. Naintindihan ba natin? We have to possess the mind of Christ. Huwag tayo masyadong sumabay sa kaisipan ng mundo. Yan ang magpapasira sa atin. Principles of the world. Tagal ko na po tinuturo sa inyo. Naintindihan po ba natin? Kung tutuloy natin sa Genesis 26 verse 20, yung kay Isaac, ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar, kaya tinawag niya itong balon ng away. Dispute. Sapagkat sila inaway ng mga taga roon. Dinig niya ulit, nirecover niya yung balon, pero ano ginawa ng mga taga-Gerar? Inangkin ito ulit. Kaya balon ng away, ayaw ni Isaac magpag-away, sapagkat sila inaway ng mga taga roon, umalis siya, nang makahukay uli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Wala. Hukay niya una, inaway siya, balon ng away. Lumayo siya ng konti, tinignan na, naghukay na naman, wala. Nakipagtalo na naman, balon ng pagtatalo. Verse 22, lumayo sila roon at tumukay na ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Uunlad tayo sa lupain ito, wika niya, pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan. Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. So kung titingnan natin, gusto mo nang putulin bago natin basahin ang verse 24, nung tayo nagtanim siya, nahukay niya yung mga balon na yun, paisa-isa. At yun yung tubig na ginamit niya. Tandaan natin walang ulan at the time, kasi famine niya. Amen po ba? Amen. Paano para? Balon sa tubig. Sinong humukay niyan? Si Abraham ang totoong humukay niyan. At si Isaac ang nag-alis lamang ng dumi na nandoon. Maraming significance yan. Pero gusto kong lamang putahan natin dito kung paano siya napagpala ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung sasabihin mo, Pastor, paano siya napagpala? Sumunod siya sa instructions ng Panginoon. Sa verse 24 ng gabing iyaon, napakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang Diyos ng iyong magulang. Huwag kang matatakot, kita'y sasamahan. Pagpapalain ka at ang iyong angkay pararamihin ko. Ito'y alang-alang sa aking alipit lingkod na Abraham. Take note, dumating sa akin ngayon, kapatid. Ngayon lang. Kaya ka pinagpapala ng Diyos at gusto ng Diyos pagpalain ka.
Sa anong dahilan? Tingin ka sa akin. Nakipagkaisa ka kay Kristo. Hello? Hindi na ba natin? Tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Sino si Jesus at sino si Abraham? Hindi na nilagay sa akin ng Panginoon to. Sino si Jesus at sino si Abraham? Si Abraham ay tao lamang. Yes, lingkod ng Diyos. Pero si Jesus ay sino? Ang anak ng Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao. Lakpakan natin ang Panginoon. Ikaw na nakipagkaisa sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Nakipagkaisa ka, ginawa kang anak ng Diyos. Hello? Ang Espiritu ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay pumasok sa puso mo. Sa tingin mo ba, hindi ka mahalaga sa Diyos? Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, si Jesus, ang banal na Espiritu na nasa puso natin. So, anong problema? Gusto ba ng Diyos pagpalain ka? Gusto ba ng Diyos na magdig ka ng well ulit, alisin mo ang mga dumi na yun at para maranasan mo pagpapala na yes! It is because of the Lord Jesus Christ. Pwede mo sabihin, wala na tayo kay Abraham, Pastor. Yes, wala na nga tayo kay Abraham. Pero na kay Jesus Christ tayo. Naintindihan po ba natin? Hello? Kaya dito, nagtayo, sa verse 25, last verse nito, sa Genesis 26, nagtayo si Isaac ng damba na roon at sinamban si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay uli ng balon ang kanyang mga alipin. Take note, ang daming balon na hinukay niya. Hinukay na yan ni Abraham dahil gusto ng Lord pagpalain si Abraham ng Diyos. Pero nung time na yon, ang dami palang balon na hinukay si Abraham para manatili ang presensya ng Diyos sa kanila, manatili ang instructions ng Diyos sa kanya, manaig ang isip ng Diyos sa buhay ni Isaac at masustain ang pamumuhay nila. Gusto ng Diyos kasi pagyamanin siya. Pagyamanin siya ng Panginoon sa time na yun. During famine at during pandemic sa time natin. Kaya wala kang dapat ipangamba sa buhay na to. Alamin mo lang ang iniisip ng Panginoon. Kasi kadalasan, ang gusto natin, ang nananaig sa atin. Huwag mo sayangin that we have this relationship at kung wala ka pang relasyon sa Diyos, tanggapin mo siya bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas. Kasi nangyayari sa atin, nananaig yung kaisipan natin. Kaya ko to, may vaccine naman. Yes, wala akong kontra sa vaccine. I love vaccine dahil ginawa ng Lord. Wala pong problema dyan. Pero hindi yan ang security mo. Ang security mo is the Lord. Ang vaccine is pang mundo lang yan. Pero ang Lord, pang mundo na, pang kabilang buhay pa. Naintindihan po ba natin? Take note, church. Anong sabi sa word? Famine. Matinding famine. Tama po ba yan? Kaya anong sinabi ng Lord pertaining sa mundong ito? May famine sa kanila. And how about sa atin? Atras lang ako ng konti. Ano sabi niya sa John 16:33? Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. At sino nagsasalta? Ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ko sa inyo, pakikipagrelasyon May sinasabi ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Pakikipag-isa sa akin. Tandaan natin yan. Mayroon kayong kapigatian dito sa mundo. In this world, we will face many troubles. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan nito. In this world, we will face many troubles, but take heart, I have overcome the world. Ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya in our times, sa kapanahonan natin, tandaan natin na pagtagumpayan na ng Panginoon ito. And pertains to Isaac, the Lord wants him to stay, not to go to Egypt.
For what reason? For God to bless him. Amen po ba? Kaya kung babalikan natin ulit si Isaac, gusto ng Lord na pagpalain siya. At gusto ng Lord na manatili siya doon. Kung babalikan natin, Genesis 26 verse 1, tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Canaan. Dinalikan ko lang para maintindihan natin dahil meron akong gustong ipakita rito. No? Ulitin ko, tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Canaan. Kaya nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Naganap ang pamin sa Canaan noong panahon ni Isaac katulad ng panahon ni Abraham. Ulit-ulit para maintindihan natin. Mahalagang ipaliwanag na hindi ito isang formula. Ano ibig sabihin niya? Ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagdaloy ng kanyang buong plano para sa bawat henerasyon ang siyang mahalaga. Inulit ko, katulad ng sinabi sa inyo. Kasi ang gusto ni Isaac, gayahin lang ang kanyang ama. Naka-pattern kasi. Hello, nakikinig po ba tayo? Amen. Ang buhay natin ay hindi po naka-pattern sa ibang tao. Hindi po naka-pattern, church tayo, JCF, naka-pattern tayo sa isang church, na malago na church. Hindi po. Hindi ko po ginagawa yun. Never and it will never be. Hindi ako ganun. Hindi ko gagayahin kung ano nangyari sa kanila. Why? Wala bang Diyos? May instructions ng Diyos sa JCF. May instructions ng Diyos sa ABC. May instructions ng Diyos sa DWBBBG. Hello? May instruction ng Diyos sa isang church na Jojo. Hello? May instruction ng Diyos sa JCF. Why should I? Hindi tayo mayabang. Ang point ko lang, may Diyos. Siya po ang magpapatakbo ng JCF. Siya po ang magpapatakbo ng Pilipinas. Hindi tayo dapat sumunod sa formula. Anong formula ni Isaac? Nakita niya yung tatay niya eh. Diba? Noong una, nung bago, sa Genesis 26 verse 1, diba? Tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Canaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Papunta siya. Gusto niya pumunta ron. Diba? So, tama ba yon? Nasundan niya ang yapak ng kanyang magulang? Hindi. Kailangan makinig ka sa Diyos. Especially famine, bumalik ulit, dumating ulit. Pandemic, hindi pa natin alam kung ano nang mangyayari. Dali lang, nakita ko. Ano mangyayari sa atin? Dapat bang, wala naman tayong makokopyahan, wala tayong pattern for this. May nangyari ba ng pandemic? Hispanic flu? World War I, World War II, hindi pa tayo tao. Bakit natin susundan yung mga yapak na yun? Nandiyan ang Diyos. Alam ng Panginoon kung anong dapat nating gawin. Alam nyo, ang pinopoint ko lang dito, our relationship with the Lord. We're so like religious people. Nakadepende lang tayo sa gusto nating gawin. Hindi tayo religyoso. We have a relationship with the Lord. Kung may relasyon tayo sa Diyos, dapat dependent tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Walang alinlangan ng ganito ang iniisip niya. Nasa tagutom siya, tumakas ang, pwede niya sabihin na tumakas ang kanyang ama, si Abraham, na papunta sa Ehipto. Nung tagutom at binasbasan siya doon ng Diyos. Yes, walang problema. Pwede niya sabihin, kung tatakas ako, pupunta akong Ehipto, ay pagpapalain din ako ng Diyos. Pwede niya na sabihin din ni Isaac. Pero hindi po yung ganun nangyari. Amen po ba? Kung titingnan natin, no? Ito yung Genesis 26 verse 1-3 lang po to, hindi po 1-6. Tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Canaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Ano sabi? Huwag kang pupunta sa Ehipto, doon ka tumira sa lupain ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, ako'y sa iyo, at pagpapalain kita, ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Naintindihan po ba natin? Isaac was following his father's footsteps when the Lord appeared to him in a city of Gerar. Yun na nga, yung binasa ko rin kanina.
Nagpakita si Yahweh kay Isaac at sabi, huwag kang pupunta sa Egypto, doon ka tumira sa lupaing ito ko sa iyo. Dito ka muna, ako isa sa iyo at pagpapalain kita. Paulit-ulit itong verse nito kasi napaka-importante sa akin yung instructions from the Lord's mouth. Naintindihan po ba natin? At sasabihin ko sa iyo, makikipag-usap din ang Diyos sa iyo. Sometimes we limit God sa buhay natin. Up to this point, Isaac was going by formula. Sa time na yan, gusto niya sumunod. Gusto niyang sundan ang ginawa ng kanyang ama. Pero nagpakita ang Panginoon sa kanya. Iba ang ginagawa ng Panginoon sa panahon ni Isaac kaysa kay Abraham. Amen po ba? At mahalagang dumaloy sa plano ng Diyos at totoo rin ito sa bawat henerasyon. Hindi ba magkapareho ang gagawin ng Diyos sa time ni Abraham? Then the time of Isaac is the same. There's no such thing as identical miracle. Ano ibig sabihin nun? Hindi po ito kopyahan. Huwag mo kopyahin. Amen po ba? Ang kilos ng Diyos ay hindi po nagbabase sa atin. Ang kilos ng Diyos ay nagbabase sa Kanya. Kaya kung nag-miracle ang Lord doon, huwag mong kopyahin yun. May gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi uso kopyahan dito. Hindi. Ano naman din yun influenced by the Word of God. Okay, no problem. Kung influenced by the Word of God, wala bang Diyos na pwede natin tanungin at sabihin, Lord, anong gusto mo? Sinakintindi sa akin. Mahilig kasi tayo mangopya, tamad kasi tayo Kapag sa eskwela, kita mo, anong grade natin? Yung klase mo, 100. Ikaw, 110. Bakit? Kasi pati pangalan niya, nakopya mo. Doble na score niya. Hello? Ganun na nangyayari. No? Mas magandang dumaloy sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Mas magandang dumaloy sa atin ang kaisipan ng Panginoon. This is relationship. May relasyon ka sa Diyos, di ba? Bakit gumagaya ka doon sa kapwa mo? Kasi, Pastor, yun proven na Bakit? Proven yun. Yes, sa kanya. Sa'yo. Kinopya mo yun. Paano kung di applicable sa'yo? Naintindihan ba natin? Bumili siya kasi, Pastor, ng TV. Ang laki ng TV binili niya, Pastor. Kaya ako malaki rin ng TV binili ko. Hindi naging applicable sa'yo. Bakit? Kasi yung TV binili niya malaki, malaki kasi yung bahay nun. Yung bahay mo liit, magkaharap lang kayo. Parang ganito lang. Ang laki ng TV, paano panonorin yan? Hello? Paano? Sige nga, paano panonorin yan? Naintindihan po ba natin? Applicable sa kanya, okay. Naging maganda, maayos. Kasi, ginaya mo. So, ano nangyari sa'yo? Sabi mo, huwag kang magagaya, ha? Hello? Huwag kang mangongopya, ha? Hello? Huwag mo sabihin proven yun. Ito po ang proven para sa'yo. Magkakaiba po tayo. Naintindihan po natin? At tandaan natin, bakit mo ginigiit siya? Para meron ka sarili relasyon sa Diyos Makipag-iig ka maigi. Bigyan mo na importance yung devotion mo. Bigyan mo importance yung pakikipag-usap mo sa Diyos. Bigyan mo na importance yung ikaw pala ay anak ng Diyos na meron din pala sasabihin sa'yo. No? Naintindihan ba natin? Huwag ka mag-depend sa tao. Huwag ka mag-depend sa mga nakikita mo sa paligid. Merong kang Diyos. At yan ay si Jesus. Gusto niya makita. Kita mo yung sinabi niya kay Pedro, nung sinabi ni Pedro sa Lord, Lord, paano to si Juan? Kung tatamad-tamad to, di si Juan tamad yan. Ano ngayon sa'yo? Pedrong masipag. Kung gusto kong gawing nanayan, ano sa'yo ngayon? Sorry for the word. Sinasamahan ko lang ng saya. Wala kang paki sa kanya. Huwag mo siyang kopyahin. Meron akong pinagagawa sa kanya. Siya yung John the Patmos. Ikaw, Pedro, dito ka. Yan ang paggagawa ko sa'yo. Hayaan mo siya. Amen po ba? Amen. Mamature ba tayo? Tayo mga mopya.
Kingdom of God, hindi po kopyahan yan. At ang Diyos hindi po nawawala ng kaparaanan. Billions and multiply it to billions and billions. Hindi po nauubusan ng Lord ng kaparaanan. Naintindihan po ba natin? At meron siyang gusto sa iyong gawin. Maganda. Pagpapala. Nasa Diyos yun. Nasa Kanya yun. Wala po sa bibig ko. Unless na lang sabihin ng Lord. May mga tanong lamang. Paano pinalago ng Diyos ang mga pananim ni Isaac sa tagutok maging sa iba ay wala din? Malinaw. Noong time na yun, walang ulan. Yan ang nagiging sanhi ng tagutom, di ba? Pero tanong muna, paano pinalago ng Diyos ang mga pananim ni Isaac sa tagutom maging sa iba ay wala din? Kaya, sagutin natin. At yan, almost nasagot na rin habang binabaybay natin to. May pangalawang tanong. Pinapangyari ba ng Diyos na umuulan lamang sa mga pananim ni Isaac at wala nang sa iba? Ay wala nga ulan kanina, pero kung paano nga, ang tanong lang ay ganon. Sa kanila lang ba may pinagpapala o sa iba wala? O mahimalang pinapangyari ba ng Diyos na lumago ang kanyang mga pananim nang walang ulan? Diba? So in short, makikita mo puro ulan ang sinasabi ko dito. Pang-apat, ano ang ginagawa o ano ang ginawa o gusto ng Diyos na gawin ni Isaac? Ano po ba ang titingnan natin? So, balikan natin ang mga nangyari before sa paanong paraan na si Isaac ay napagpala ng Diyos. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, during this famine, Isaac prospered. Sa Genesis 26:12-13, si Isaac ay nagsaka. Inuulit-ulit ko para maintindihan natin. Kasi nakadepend po tayo dun sa gusto ng Diyos. Hindi po tayo nakadepend dun sa ating iniisip. Katulad din sabi ko sa inyo, kokopyahin lang natin ang ating kapitbahay, ating kapwa. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasandaang bayo ang kanyang inani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan ano pat siya yumaman. Kitang-kita natin. No? Nagsaka siya, the Lord instructed him, no? Sige, magtanim ka. At ano nangyari? Pinagpala siya ng Diyos. Ang kanyang tagumpay ay nagpainggit sa mga Pilisteo upang kanilang isara ang lahat ng balon na hinukay ng mga alipin ni Abraham. Ganun po nangyari. No? Umaman siya, nainggit itong mga Pilisteo to, at sila po ang nagsara ng mga balon na alam natin na galing ang tubig sa balon na hinukay ni Abraham, ang kanyang ama, at yan ay pinakinabangan niya. Naintindihan po ba natin? Kaya ang napakaganda. No? Kaya noong time na yun, tandaan natin, na-share ko kanina ang clay and potter. I-direct kay Isaac kung anong gusto ng Diyos na mangyari. Amen? Galing sa Diyos ang lahat ng instructions para siya ay mapagpala. At ang Diyos ang gumawa noong time na yun. Ngayon, at that time, inutusan ni Abimelech si Isaac na lumipat o umalis na. Iminungkahi ng malakas na walang ito, na wikang ito na maitaboy ng malakas. Talagang sinabi to ni Abimelech, lumayas ka na. Baka pagdating ng araw, nasakop mo na kami at ako'y hindi na hari ng time niya. Kaya lumipat si Isaac sa lambak ng Gerar at naniraan doon. Ito po yung the beginning of the redigging of the wells from Abraham's day. Genesis 26 verse 18, ipinahukay niya uli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo at ang mga balong ito'y tinawag ni Isaac na sa dating tawag dito ng kanyang ama. Paulit-ulit ako kasi gusto kong maintindihan natin ito. Nakakatuwang pansinin na ang salita para sa muling pagbubukas o paghuhukay. Sa madaling salita, natatakpan ang mga balon at kailangang muling makita. Yung mga ginawa ni Isaac, ginawa ni Abraham, tinakpan niya ng mga tao noong time na yun. Hukayin at mabuksan muli ang mga balon na matagal nang nakasara at hindi na napapakinabangan. Ganun po ang ginawa niya. Nag-depend po siya ron sa
blessing ng Lord. Nasabi ko na kanina yan, pero pangunahan ko lang para maintindihan natin. Blessing ng Lord na binigay kay Abraham because the Lord wants to bless Abraham. Amen po ba? At yan ay napakinabangan ni Isaac. Ito yung mga nakatagong yaman na inilagay ng Diyos upang magamit sa panahong kailangan itong gamitin. At tandaan natin, pinagawa ito ng Diyos na nauna kay Isaac o sa atin. No? At sa pagitan nito, si Isaac o tayo sa panahon natin, tayo pa rin ang makikinabang na galing o buhat sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Katulad na sinabi ko kanina, kumilos ang Diyos sa buhay ni Abraham, gumawa si Abraham ng maraming balon, at dumating yung time na tabunan lahat yan. Inukay ito ni Isaac para magamit ang mga balon na yan. Pero lahat ng balon na yan, galing sa instructions ng Lord. At sa papanong paraan sa atin, kanina sabi ko, tayo po yung nakipagrelasyon sa Panginoong Jesus. Si Jesus po ang tinitingnan sa atin. Si Jesus po ang balon. The Holy Spirit. Amen po ba? At may significance dyan, the water, no? Yung living water flowing from the inside. And that is the Holy Spirit. Nakasama natin ngayon. That is the well na talagang mag-overflow sa atin. Ang kagalakan. Amen po ba? Amen. Kasi Isaac means laughter. Ayoko naman puntahan niya. Medyo malalayo ako. Pero, inuulit ko. Tayo nakipagkais sa Panginoong Hesus. Siya po yung nagbigay sa atin ng banal na Espiritu. The living water flowing from the inside. That is the Holy Spirit. Ano ang kailangan para muling mabuksan ang mga balon ng ating mga ninuno? Amen po ba? Kailangan alisin ni Isaac at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng basura para muling gawing sariwang muli ang tubig sa balon. Kapag nalinis na muli ang balon, magiging malinis na at kapaki-pakinabang sa pag-inom at paglulubog ng mga para tubig sa lupain. Kapag nalinis na, ulitin ko, kapag nalinis na muli ang balon, magiging malinis na at kapaki-pakinabang sa pag-inom at paglulubog ng mga hayop at para tubig sa lupain. So doon natin makikita. Amen po ba? Kasi marami po tayong makikita rito na talagang binigay ng Panginoon sa kanya ang kaisipan ng Diyos. Isaac, the servants, discovered 2 new wells and dig them out so that they produce fresh water. In Genesis 26:19-22, ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan, ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar, kaya tinawag niya itong balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga roon. Sa verse 21, nang mahahukay uli sila, nakipagtalo na naman sa kanila mga taga-Gerar, kaya tinawag naman niya itong balon ng pagtatalo. At pagdating sa verse 22, last verse ko na po ito, lumayo sila roon at humukay ng ibang balon, wala nang umangkin ito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan o Rehoboth. Uunlad tayo sa lupain ito, wika niya, pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan. Kapatid, what is the significance of this in our lives today? We are under the pandemic. Amen po ba? Amen. Pero inulit ko, under man tayo ng pandemic, meron tayong relasyon sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. At ang banal na Espiritu, the living water that flows from the inside, from our belly, from our heart, ginawa niya tayong templo, siya po yung nandito. That's the well na hinukay. Inalis ang mga bulok, inalis ang mga dumi, the dross, pinatawad tayo ng Panginoong Jesus bilang Diyos. Ginawa natin siyang Diyos at sariling tagapagligtas. Siya po yung well na nandito sa loob natin at doon tayo iinom ng tubig. At ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, siya yung tubig niya na sinasabi. Amen po ba? Amen. Ang ganda po na makita natin na we are not limited. Ang importante lamang, malaman natin ang iniisip ng Diyos.
At sumunod tayo na dapat lahat tayo ay makilala natin ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Ang Diyos ay handa tayong iligtas sa anumang uri ng hindi magandang mangyari sa buhay natin. Naintindihan po ba natin? Sige, tumayo muna tayo, then we will take the communion, but we have to, gusto ko munang bigyan natin ito ng pansin, ang ating gagawin sa oras ito. Halala Boshikia Bosondo. Yodo Soto Storo Lobo Shikia Mosondo. Poro Lobo Shikia Bosondo. Sige, let's close our eyes. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, O Lord God. Harala Boshikia Mosondo. Poro Lobo Shikia Mosondo. We worship you. We worship you, Lord God. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Poro Lobo Shikia Bosondo. Sodo Storo Lobo Shikia. Kapatid, kung sa tingin mo, sa oras nito, paano mapapangyari yung nangyari kay Isaac during the time niya na siya'y pinagpala ng Diyos pero famine yung time na yun. Nulit ko, shortcut ko na lamang. Siya'y pinagpala ng Diyos magkita ng well o balon na pinagawa ng Diyos kay Abraham. At yung mga balon na yon, yan ang ginamit niya para sa pagtanim niya ng mga dapat na itanim. Yan ang nagdilig, yan ang ginamit niya para lumaki yung mga pananim niya. At diyan sa pinagpala ng Diyos. At pwede mong tanungin, Pastor, paano sa time natin? Kami ba'y magtatanim din? Walang problema kung magtatanim ka. Pero maganda, makita mo ang katotohanan. Kung si Isaac ay nakinig sa Panginoon at siya'y pinagpala, tayo makinig din at tayo pagpapalain. Sa paanong paraan, Pastor? Tanda natin, tumingin ang Panginoon kay Isaac doon sa well na pinagawa niya kay Abraham. Ngayon, kapatid, tumitingin ang Diyos doon sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang tinitignan sa atin ng Panginoon. Tayo ba'y may relasyon sa Diyos? Tayo ba'y tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Tandaan mo, kapatid, kaya ka pinagpapala, it is because of the Lord Jesus Christ. Nakikita ng Ama that you have a relationship with the Lord. Kaya kanya pinagpapala. It is because of the Lord Jesus Christ. It is because of the Holy Spirit inside of you. Kaya kanya pinagpapala. Hindi dahil sa matuwid ka, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa relasyon na meron ka sa kanyang anak. Si Jesus ang tinitignan niya dyan. Si Jesus ba'y nasa puso mo? Ikaw ba ay tumanggap sa Panginoong Jesus? Ikaw ba'y nakipagrelasyon sa Diyos? Tinanggap mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas? Kapatid, kung hindi, iayos mo ang sarili mo. Iayos mo ang kaisipan mo. Ito yung sinasabi ng Panginoon, kailangan natin alamin ang iniisip ng Diyos. Even in this time of pandemic, kung wala kang Panginoong Jesus, I tell you, kailangan mo ang Panginoong Jesus. At pwede mo sabihin, Pastor, ano ang gagawin ko? All you have to do is I will pray for you. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, humingi tayo ng tawad sa Kanya sapagkat Siya nag-alay ng Kanyang buhay sa cross ng Calvary para lamang mapatawad ang ating mga kasalanan. At gagawin Kanyang anak. At gawin mo siyang Diyos bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. It's a matter of what? Makilala mo siya. Siya na ang Diyos ng buhay mo. At siya na magpapatakbo ng buhay mo. Sige, sumunod ka sa isang panalangin. Taas mo ang iyong kamay. At kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, tanggapin mo siya sa oras ito. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa ko.
tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. bilang ng Diyos at sarili kong tagapagligtas. Linisin mo ko Linisin mo sa mga kasalanan ko. sa aking kasalanan. Sa oras pong ito, Sa oras po ito, ikaw na ang Diyos ko. ikaw na ang Diyos ko. Maghari ka sa akin. Maghari ka sa akin. Pangunahan mo ko. Pangunahan mo. Sulat mo po Isulat mo po ang pangalan ko ang pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ikaw na Ikaw na ang Diyos ang Diyos at sariling tagapagligtas at sariling tagapagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Marami po salamat Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. At sa oras pong ito, At sa oras po ito, ako'y handa ako'y handa sa lahat ng pinagagawa mo sa akin. sa lahat ng paggawa. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So it's about time kung ang Panginoon ay nagbahagi ng kanyang pagpapala sa atin. Nuulit ko, tayo pong lahat ay dumako sa isang pagbibigay na gusto ng Diyos ay maranasan natin. Ang patuloy na pagpapala niya. Kaya nga, sige, at ihanda natin ang ating offering, the tithes of the Lord and His offering. At ipapanalangin natin ito. Then we will take the communion. So let's pray for this. Hallelujah. We praise you, Jesus, Lord. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. At sa oras pong ito, Panginoon Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Lord, pagpalain mo to, buksan mo ang durangawan ng langit and pour out your blessing upon this. Marami po salamat sa biyaya. Ikaw ang itataas, ikaw ang sasambahin. For your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po, bago tayo, wag po tayong po, pero patuloy po nating gawin ang ating communion. Medyo na-extend lang po ng oras. So, let's take the communion, please. Sige po, serve po natin ang communion na po tayo ay mapagpala ng Panginoon. Hallelujah. 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 Glory, glory. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. At sige po, manalangin po tayo. Panginoon, marami po salamat sa oras pong ito. Pinadalangin ko na kung naman magagawa naming mga pagkakamali, linisin mo kami. Sabi mo nga, suriin natin ang aming sarili upang hindi kami, Panginoon Diyos, maging unworthy towards this, Lord God, na blessing na gusto mo para sa amin, Lord God. Kaya Lord God, marami po salamat that the power of yours, Lord God, ay mag-manifest. Kung ano nag-manifest noon, magmamanifest din sa amin sa itong kalagitnaan na ito. Pagtawarin mo kami sa mga nagawa namin, linisin mo kami at ikaw ang isang maitaas sa buhay namin ito. We thank you as we partake this, Lord God. Lord, ang sino man may sakit ay pinagaling mo na. At ang sino man, Lord God, natatanggap ng yung iinom ng iyong dugo, Panginoon Diyos, ay may bahagi sa iyong kaharian. Maraming po salamat for your glory in Jesus' name. Amen. Itaas natin ang emblem ng bread representing the body of the Lord. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin ninyo itong bilang pag-aalala sa akin. Kain natin ang bread representing the body of the Lord. Itaas natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Gayun din naman, matapos magapunan, nawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Inumin natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, maraming po salamat sa pagpapalang ito. At tunay nga na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo yung mga anak, I pray, O Lord God, na paalam mo ang kalooban mo sa iyong mga anak. Lord, tulungan mo lahat kami na lumapit sa iyo, makipagniig everyday na aming buhay. Mangusap pa sa kanila, Lord, sabihin mo yung plano mo at gusto mo. Lord, gawin mo
ang salita mo ay buhay. No matter what, it will come to pass. Gagawin mo to, Panginoon Diyos, dahil yan ang kalooban mo. Thank you, Lord God, for the blessings, and I pray that you bless them and protect them, Lord, saan man sila, ano man ang ginagawa nila sa araw-araw. Maraming po salamat sa pagpapala. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, God bless you po at manatili ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Mula ngayon hanggang magpakailanman. Manatili tayo sa ating kwarto, puta natin, devotion natin, mangungusap ang Panginoon, sabihin niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Amen. During the pandemic, mag-ingat po kayo lahat. God bless you. God loves you. I love you also. God bless po. Okay po.